Pumunta nga si Bien sa bundok para makalanghap naman siya ng preskong hangin. At syempre, para mag-food trip na rin dito. Ito pa naman yung mga paborito ni Bien kainin. At tingnan nyo ang pinagagawa ni Bien dito sa bundok. Bago nga napunta si Bien sa bundok, nagmuni-muni muna yan. Ay, wait lang, take to kay madilim. O yan, okay na. Nagmuni-muni nga muna yan kasama si Romel. Oh, yung muta mo, Bien. Hindi kasi muna naghilamos, inuna muna makipagchismisan kay Romel. Tiningnan muna kasi namin yung mga isda bago kami magkikilos. Kaya ayan at di na kami makaalis-alis dyan. Pinagmamasda na lang namin tong mga isdang to. Pwede na tong ulamin, masarap tong prituhin. At naligo nga ako ng maaga dahil maaga nga kaming pupunta ng bundok. Mas maganda kasing maaga magbiyahe papunta doon para hindi kami abutan ng init sa daan para pagdating fresh pa din. O diba? Sobrang maaga pa nga, siguro mga 5:30 AM pa lang yan. Habang nagpapatuyo nga si Bien ng buhok, nilibang lang muna niya sarili niya kaka-cellphone. Ano kaya pinapanood nito? Seryoso masyado. At ilang minuto lang itinanggal ko na nga tong tuwalya para masuklay ko na yung buhok ko. Dahil mag-aayos pa ako ng buhok. Nagmamadali na nga dyan si Bien dahil pag sinabi ni Romel na aalis na, abaya, alis na talaga yan. Kaya bilisan talaga ang kilos, Bien, baka maabutan ka pa nung isa dito. Okay na yung lip tint at pulbo, sa bundok lang naman punta mo, abay mabubura lang din yan. Sa mga oras na yan, nagtanong na nga siya sa akin kung tapos na daw ba ako. Abay mabuti na lang talaga, Bien, at binilisan mo talaga. Bago nga umalis tong si Bien, nagkape muna to at kumain ng tinapay para magkalaman-laman naman ng sikmura nito ba. Ba't natulala naman tong isa ay? Mahirap kasi talagang umalis na walang laman ng tiyan. Abay panigurado pagdating namin sa bundok kung ano-ano na naman tatrabahuin ito ni Romel doon. Abay, akalain mo yun, nakapag-ayos pa talaga tong si Bien bago umalis. At nagbiyahe na nga tong sila Bien papunta sa bundok. Maaga nga tong nagising para hindi abutan ng init ng araw, pero mukhang aabutan pa ata. Anong oras na kasi? Ewan ko ba kung ano pa pinaggagawa ni Romel bago kami umalis. Kaya nga nakapag-ayos pa si Bien sa buhok niya, abay mabuti na lang talaga ba? Kinakaya naman ng motor dito ni Romel pero nababa lang talaga ako. Abay mahirap na, mas mabuti na lang yung nakakasiguro, di ba? Ilang lakaran lang naman to. Doon nga sa amin nilalakad namin nila nanay papunta sa kilometro 6 na napakalayo. Dito pa kaya na ilang hakbang lang. At nakarating na nga sila Bien sa bundok nila Romel. Sobrang ganda lang talaga kasi dito dahil tahimik, may mga prutas at masarap din ang hangin. Nakakamiss lang din kasi talaga kasi sanay talaga yan si Bien magpunta sa bundok ba. Tamang upo nga lang tong si Bien sa ilalim ng puno habang tong si Romel abay busy ang person. At dahil naluto na nga tong saging kaya pinag-snack ko muna siya, baka gutom na din to. Paano ba naman? Pagkarating namin, abay nagtrabaho agad. Di nga muna nagpahinga ba? Wala talagang sinasayang na oras tong taong to. Porket minsan lang siya nakakapunta dito, abay sinusulit talagang mga gagawin niya. At dahil biglang nauhaw tong si Romel, kaya agad-agad siyang umakyat sa puno ng nyog para kumuha ng buko. Abay mabuti na lang talaga at may bunga yung puno ng nyog kasi nakakamiss na din kasi talagang kumain ng buko. Mabuti na lang din marunong umakyat tong si Romel kasi kung hindi, abay nga talaga kami nito. Hanggang tingin na lang ba sa buko ganun. Sabi ko nga sa kanya dyan na magdahan-dahan lang siya, baka bigla silang magsabay ng buko pababa. Dahil bored nga tong si Bien, tingnan yung pinagagawa sa buhay. O diba, muntikan pang maging kwento. Gusto nga tong tanggalin ni Romel pero ayaw naman matanggal kaya hinayaan na lang niya. Tingnan nyo yan, kukunin na lang yung buko, ang dami pang pinagagagawa, partida uhaw na yan ha. Si Bien na nga lang ang nagdala ng buko kasi may video. Charot. Nagpahinga muna kami at uminom na din ako ng tubig kasi nakakapagod maglakad. Abay pataas pa naman, pagpapawisan ka talaga. Pinabuksan na nga ni Bien yung buko na kinuha nila para makainom at makain na din yung buko. Grabe namang pagkauhaw niyan, Romel. Nagluto nga din pala kami ng kamote kasi nakakamiss na din. Favorite pa naman yan ni Bien kaysa sa milk tea. O siya, hanggang dito na lang. At yan lamang po for today's video. Salamat po sa panonood. God bless.